May sasagutin lang ang issue ko. Meron kasing nagsasabi sa akin na why not hindi ko daw balikan yung live-in ko dati. Ito lang din ang masasabi ko sa inyo ha, o sino pa kayo, baka marami pa kayo na may ganyang mga katanungan. At gisa lahat, kung hindi talaga nyo ako kilala at hindi nyo alam yung paghihirap ko mula pa na nag-asawa ako, hindi nyo alam yung paghihirap, yung kalbar yung dinanas ko, considered ko lang kayo. Pero as in sa tanong nyo, parang nakakapag-init na ulo kasi alam nyo kasi sa sarili ko, kasi ako kasi nakakaalam at ako ang nag-suffer sa miserable buhay ko noon sa feeling ng ex-live-in ko dati. Ngayon sa opinion nyo na bakit, why not na hindi ako makapagbalikan sa ex-live-in ko before, ito lang masasabi ko sa inyo. Kaya ko walang lalaki sa buhay ko kung wala rin namang pakinabang. Anhin mo ang lalaki sa buhay mo kung sakit lang ng ulo ang dadalhin, sakit lang, at sobrang napaka-miserable ng buhay ko. Nakawala na ako sa miserable buhay ko. Kailangan ko pa bang balikan yun? Namuntik-muntikan na mamatay. Ang dami ng trauma na pinagdaanan ko kasama ng mga anak ko. Tapos magkakalakas loob pa ako. At yung puso ko ba sa palagay nyo hindi nawawala? At sa palagay nyo ba ang puso ko nanatiling nagmamahal sa kanya sa pagkatapos na nangyari sa buhay ko? Hindi niyo ba naisip yun na insulto para sa akin yung mga tanong nyo na yun? Kasi, alam niyo bakit? Wala naman siyang pakinabang sa buhay ko eh. Magsustento nga, kulang pa. Monthly 500, 300 yung isa. Diba? Tapos sasabihin yung balikan ko, para saan pa? Para magkuha ko ng baton, ipupukpok sa ulo ko? Para na mabalikan ko yung masarabling buhay ko noon? Para saan pa? Kaya bago sana kayo magtanong at mag-suggest o mag-opinion, naisip niyo ba kung tama ba yung mga tanong nyo? At kung alam niyo ba ang paghihirap na dinanas ko? Hindi, di ba? Kaya sorry na lang at pasensya na lang, at sa tuwing tinatanong niyo ako na ganyan, napaka-sarcastic kong managot-sagot. Ako kasi yung tipo ng taong tahimik lang, pero pag once nasundot nyo ang pinaka-trauma ko, na pinagdadaanan ko, napaka-sarcastic ako managot, at alam niyo yun, kasi nagsisikin sa utak ko na ano ba to, privacy ko tong buhay ko to, bakit nyo pinapakailaman yung buhay ko? Diba? Wala naman kayong pakialam sa buhay ko. Wala naman kayong ambag. Hindi naman kayo nagpapakain sa buhay ko, sa sarili ko. Nagsusumikap ako magtrabaho para itaguyod yung anak ko. Tanggap ko na single mama ko kasi wala akong swerte sa lalaki. Hindi ako siniswerte. Diba? Tanggap ko. At para saan pa nabalikan ko yung ex ko? Diba? Sakit lang ng ulo. Napagdaanan ko na hostage. Napagdaanan ko na hinahabol pa kami ng kutsilyo. Isipin mo nung unang jeep na pinarahan ko, hindi kami nag-stop, hindi siya nag-stop, natatakot sumabay sa gulo ng mag-asawa. Ngayon, dahil sa takot kami maabutan, ang ginawa ko, saan ako? Nagpagit na ako. Wala akong pakialam kung sagasaan ako ng jeep sa ginagawa ko na yun, dahil marka bahala na. Wala, masasalba ba ako kung maabutan kami? Sabi nga ng anak ko, Mama, bilisan mo, hinihingal na ako ng mga panahon na yun. Sumakit ng dibdib ko, sabi ko, Nak, tumakbo ka na, hayaan mo na ako. Kasi hirap na, sumasakit na yung dibdib ko, hindi ko na kayang tumakbo. Nahihirapan na akong tumakbo, anak, sabi ng anak ko.
Mama, ayoko pang mamatay. Tandang-tanda ko sinasabi ng anak ko, Mama, ayoko pang mamatay. Bata pa ako, Mama. Tumakbo na tayo, Mama. Mamamatay tayo pag maabutan tayo ni Papa. Isipin mo yung salita ng bata. Isipin nyo. Maiisip nyo pa ba? Sa sabdami ng pinagdaanan mong paghihirap is trauma, maiisip mo pa ba? Kung kayo wala kayong lalalaman sa buhay ko, wag na kayong mangialam at manahimik na kayo. Kasi hindi nyo alam pinagdaanan ko. Hindi nyo yung kung sa tingin nyo matino yung tao, sige, go ahead. Kung sa tingin nyo na maayos yung lalaki, sige, go ahead. Paniniwala nyo yan. Wala kayong alam sa buhay ko, di ba? Ganun lang yun. Pero yung buhay na yung ganyan, wag nyo pang himasukan dahil nanahimik na ako at wala na ako sa konsepto na yun dahil ayoko nang balikan yun. Dahil pag once na naalala ko ang bawat yugto ng buhay ko nung panahon na yon, parang pinaalala nyo lang yung trauma ko. Kaya nagsisikin sa utak ko kahit simpleng lang na salita na para sa ganun, nag-aano agad ako. Kaya pagpasensyahan nyo ako kung naging sarcastic ako, kung nagiging ako, stricta sa pagganyang katanungan, yung mga question na ganyan, nagiging mainit ang ulo ko. Hindi maganda sa puso ko, although maganda nga ang buong pamilya. Pero depende yan sa lalaki. Kung matino bang lalaki, kung maayos bang kasama sa buhay. 'Di ba? Sisihin ka na sisihin na dahil sa akin, nag-aadik-adik siya. Hindi naman yun ang dahilan. Talagang sadyang maadik na siya. Nalaman ko na nagsama kami. Pero matagal na siyang nag-adik-adik. 'Di ba? Huwag niyong sa akin. Porkit nakita niyo, akala niyo mabait yung lalaki. Lagi niyo kasi iniisip na yung babae ang masama. Pagdating sa mag-asawa, naghihiwalay, lagi niyo sasabihin, masama ang babae, masama, si ganito, ganyan, ganyan. Yun ang kadalasan kasi, di ba? Paano niyo muna ang point of view? Sinisikap kong itaguyod ang mga anak ko dahil tinanggap ko na wala akong swerte. O, di ba? Tapos tatanungin nyo ako, bakit ayaw ko makipagbalikan? Ano pa bang silbi? Para makipagbalikan ako, para balikan ko yung mga monster kong nangyayari dati, para balikan ko yung trauma na kahit papaano nakamove on na ako? Ano ginagawa nyo sa akin? Gagawin nyo akong tanga? Gagawin nyo akong baliw? Diba? Kung wala kayong alam sa paghihirap ko, kung wala kayong alam sa miserable kong pinagdaanan, na hostage pa ako sa bahay, kung hindi kami tanggol ng kapitbahay naming Muslim, patay na kami, mag-ina. Kaya wag kayong sa akin. Di nyo ba alam kung matindi ang trauma ko, matindi ang depression ko? Buti na lang naging matapang ako dahil sa mga anak ko. Nanatili akong tumatayo dahil sa mga anak ko. Dahil kung talagang hindi ko pinaglalaban yung anxiety ko, yung trauma ko, matagal na ako nasa mental. Tapos, ipabalik-balik niyo yung mga ganyan. Ayoko marinig yung ganyan eh. Sa totoo lang. Ayoko marinig yung mga ganyan. Kasi bumabalik sa akin. Bumabalik sa akin yung trauma, yung galit, naghalo. Naghalo yung nararamdaman ng puso ko. Kaya kung sakaling hindi nyo alam yung sitwasyon ko, pwede ba manahimik na lang kayo? O wala kayong alam sa buhay ko, pwede ba wag nyo nang pasukin yung mundo ko? Kasi nanahimik na ako, nandito na ako sa loob ng tahanan at ayoko na makikisalamuhan ng kahit kanino pa. Dahil ayoko na namang intriga. Kaya nga nagtatrabaho na lang ako, di ba? Umuwi ng bahay, manahimik sa kwarto. Pag may trabaho, lalabas ng bahay, magtrabaho. Hindi na ako nakapagminggil, di ba? Nakita nyo na ako, di ba? Hindi ako nakipagminggil. Kasi ayoko kasi na, ganyan. Natutrauma na nga ako eh. Ibabalik nyo pa ba? Ipasok nyo pa sa utak ko yung ganyan? Di ko maiwasan. Kasama ko sa bahay eh. Pero kung sasabihin yung makipagbalikan ako, no way. Mamatay man ako. Huwag niyo naman sabihin ng ganun kasi ang tindi ng pinaghirapan ko, ang tindi ng pinagdaanan ko.
nagkasakit yung anak ko. Ako lang nagpupunta sa ospital mag-isa. Sinugod ko yung anak ko, mag-isa akong pumunta sa ospital. Ano silbi ng asawa mo kung ganon, di ba?